Naramdaman mo ang bigat nitong umagang ito na para bang may dala kang hindi iyo, isang bagay na nagmula pa sa malayo, mula sa isang lugar bago pa man ang iyong sariling kapanganakan. Tigilan mo, anuman ang ginagawa mo ngayon, tigilan mo ito. Ang ihahayag ko ay hindi para sa lahat ng pandinig, ito ay para sa iyong espiritu na tahimik ay matagal nang kinikilala ang panawagang ito mula sa nakaraan. May dala-dala kang isang katanungan na walang sino man sa iyong paligid ang makasagot, isang aling-aungaw ng isang pagkakakilanlan na tila hindi umaayon sa mabilisang ritmo ng panahong ito. Ngayong araw na ito, ang katanungang iyan ay matatapos na. Sa paglakbay na ito, makikilala mo ang 5 palatandaan na nagpapakita sa iyong buhay at mauunawaan sa wakas kung ano ang tunay na kahulugan nito para sa iyong layunin. Maiintindihan mo kung bakit ang regalong ito na tila natulog sa loob ng 2,000 taon ay nagising ng eksakto sa iyong mga kamay ngayon. At bago matapos ang mensaheng ito, mayroong isang deklarasyong bibigkasin ko ng diretso sa iyong buhay, isang pag-aktiba na pinaniniwalaan kong siyang eksaktong dahilan kung bakit nagtawid ang landas na ito sa iyo sa gabing ito. Manatili ka sa akin sapagkat ang kaliwanagang hinahanap mo ay hindi isang bagay na hinahanap, ito ay isang bagay na tinatanggap. Nararamdaman mo ang isang kakaibang pagkahiwalay sa kasalukuyang panahon, na para bang ikaw ay nabubuhay sa isang mundo na ang mga tuntunin ay walang saysay para sa iyong kaluluwa. Ang pakiramdam ng hindi pagiging akma sa lugar na ito ay naging hindi na matiis, hindi dahil sa kapalaluan, kundi dahil sa isang malalim na pagkaunawa na mayroon pang iba, isang bagay na ipinangako at hindi pa lubos na nahahayag. Dumaan ka sa isang sapilitang pag-iisa, isang paglayo mula sa mga tao at mga kapaligiran na dati ay pamilyar, ngunit ngayon ay tila sumasala sa liwanag na iyong daladala. Hindi dahil ikaw ay naging mahirap o malayo, ang iyong dalas ng panginginig ay nagbago at ang dati mong karaniwang lugar ay naging napakaliit para sa kaluwangan ng bagay na inihahanda sa iyong loob. Nararanasan mo ang biglaang alon ng damdamin, isang pag-iyak na walang maliwanag na dahilan o isang kagalakan na sumisibol nang walang pangyayaring magpapatunay dito. Napapansin mo na ang mga karaniwang usapan, ang mga walang kwentang bagay na dati ay nagpapasaya sa iyong mga hapon, ay ngayon ay nagiiwan sa iyo ng pisikal na pagkapagod, isang pagkahapon na walang pahinga ang makapagpapagaling. Para bang ikaw ay nagsasalin ng isang wika na walang sinuman ang nagsasalita. Kung naramdaman mo ang kakaibang pag-iisang ito, alamin mo na ito ay hindi isang pagkukulang. Ito ay isang pag-ayos. Ikaw ay inihahanda para sa isang pagtugma na nangangailangan na ang ingay ng mundo ay mapatahimik. Ang iyong mga daliri na nagtatype ng 3 numerong ito ay kumakatawan sa iyong espiritu na nagsasabing oo sa pag-aktibang ngayon ay magsisimula. Ito ang pinakamaliit na pagpayag, ngunit ito ang tatak na inilalagay mo sa iyong sariling hangarin. I-type ang 888 pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ang regalong ito ay hindi bago. Ito ay naghihintay lamang sa tamang lupa ng kasaysayan upang tumubo. Sa loob ng mga siglo, ang iyong dala ay pinanatili sa reserba, iniingatan sa mga angkan na dumaan sa presyo ng panahon, ngunit hindi kailanman hinayaang mamatay ang apoy. Ang pagkahapong iyong nararamdaman ay hindi nagmumula sa trabahong iyong ginagawa, kundi sa enerhiyang iyong ginugugol sa pagsisikap na pigilan ang bagay na umaapaw. Sinubukan mong mabuhay ng isang maliit na buhay gamit ang isang binhi ng kadakilaan na hindi tumitigil sa paglaki. Ang pag-iisa, ang kawalan ng pag-unawa ng mga nakapaligid sa iyo at ang pakiramdam ng pagiging wala sa tamang panahon ay ang mga pader lamang na ipinagtayo ng buhay sa paligid ng isang usbong na, kung maaga itong ibunyag, ay sinira na ng mga bagyo ng mundo.
Ngayon, ang kapaligiran ay nagbabago. Ang pagtutol na iyong naramdaman ay hindi isang senyales para huminto. Ito ay ang pagsasanay para sa lakas na kakailanganin mo upang dalhin ang regalong ito, sapagkat ang pinili ng Diyos para sa iyo ay hindi para sa iyong sariling ginhawa, kundi para sa pagpapanumbalik ng nawala mula pa noong sinaunang panahon. Ikaw ay hindi lamang nabubuhay ng isang buhay. Ikaw ay nagsisilbing tulay para sa isang bagay na iningatan sa loob ng 2,000 taon. Ang iyong nararamdamang pasanin ay sa katotohanan ang iyong tungkulin, at ito ay pumasok lamang sa huling yugto ng pag-aktiba. Ang padron na naghahari sa iyong buhay ay hindi isang pagkukulang sa pagkatao, ni isang kakulangan sa kakayahang umangkop sa mabilisang ritmo ng modernong mundo. Ikaw ay gumagana sa ilalim ng pagkahapo ng isang manggagawa na, nang hindi nalalaman, ay may dalang isang pambihirang binhi sa kanyang mga kamay, isang binhi ng isang uri na hindi namumulaklak sa alinmang klima ni sa alinmang panahon. Sa loob ng mga taon, sinubukan mong itanim ang binhing ito sa mga tigang na lupa ng inaasahan ng iba. Sinusubukang pasibulin ito sa ritmo ng pagmamadali at mababaw na tagumpay. At sa tuwing hindi ito sumisibol, sinisisi mo ang iyong sarili. Naniniwala kang ang iyong pagsisikap ay kulang sa kinakailangan, samantalang sa katotohanan, ang iyong pagkahapo ay ang resulta ng isang mabigat na pagtutol. Ginugugol mo ang bawat patak ng enerhiya sa pagsisikap na pigilan ang bagay na nagsisikap tumubo sa iyong loob bago ang tamang panahon. Ang binhing iyong dala, ang regalong ito na nanahimik sa loob ng 2 milenyo, ay hindi ginawa para sa pagmamadali ng mga tao. Ito ay dinisenyo upang tumagal sa panahon, upang lampasan ang mga siglo ng mahigpit na taglamig, at sa eksaktong sandaling ang lupa ay nahanda na bumasag sa ibabaw. Ang iyong pagkahapo ay ang bigat ng isang kaluwalhatian na hindi pa nakakahanap ng panghuling anyo nito. Ang presyo ng isang napakalaking bagay na nagsisikap magkabagay sa isang sisidlan na hanggang ngayon ay inakala mong iyong hangganan. Ikaw ay nakaramdam ng pagod dahil ang iyong kaluluwa ay patuloy na nagbabantay, pinoprotektahan ang isang kislap na ang mundo ay wala pang pahintulot na makita. Isipin ang ugat ng isang sinaunang puno na tumutubo sa dilim, habang ang mundo ay nagsusumigasid sa ibabaw, habang ang mga maliliit na halaman ay nag-aalala para sa kaunting sikat ng araw agad-agad. Ang ugat ay lumalalim. Ito ay lumalawak pa ibaba, tahimik, nag-aangkla sa mga suso ng lupa na walang hangin ang makakalog. Hindi ito nagrereklamo sa kadiliman, sapagkat alam nitong sa kalaliman nakatira ang suporta para sa taas na balang araw ay mararating nito. Ikaw ang ugat na iyon. Sa buong buhay mo, habang nararamdaman mong naisan tabi, habang nakikita ang iba na umunlad sa mga landas na tila mas madali at naliwanagan, ikaw ay, sa katotohanan, itinuturo sa pinakamalalim na lupa ng iyong sariling pagkatao. Pinilit kang lumaki sa dilim upang ang iyong saligan ay hindi matinag. Ngayon, ang kapaligiran ay nagbabago at ang dating tila isang ilang ng pag-iisa, kung saan halos hindi ka makahanap ng sustento, ay nagpapakita bilang paghahanda ng lupa. Ang kadiliman ay hindi ang katapusan, ito ay ang sinapupunan. Ang katahimikan ay hindi pagpapabaya, ito ay ang pag-iingat ng iyong binhi upang sa takdang panahon hindi lamang ito tumubo, kundi baguhin ang tanawin sa iyong paligid sa paraang walang sinuman ang magagawa pa. Ikaw ang nakaligtas sa mahabang panahon ng paghihintay, ang nagdala ng sinaunang kodigo hanggang sa puntong pagbabago ng kasaysayan. Hayaan ang deklarasyong ito ang magtatak sa eksaktong punto kung saan ang iyong kamalayan ay nakasalamuha sa iyong layunin. Ang pagtatype ng 3 salitang ito ang magbabago sa paghahayag na ito bilang isang permanente nitong marka sa iyong paglalakbay.
Ililipat ito sa larangan ng mga ideya at dadalhin sa iyong aktual na talaan. I-type ako ay narito. Pagkatapos ay bumalik ka agad sa akin. Ang pag-aktibang ito ay hindi isang pagpili na ginagawa mo sa kapritsyo. Ito ay isang pagtawag. Hindi ka pinili ng Diyos sa iyong mayroon, ni sa mga nagawa mong ipinamalas sa harap ng mga tao. Ikaw ay pinili sa katatagang ipinakita mo sa pagiging tapat sa iyong nararamdaman sa kaibuturan, kahit na walang panlabas na patunay na ang landas na ito ay patungo saan man. Ang pagbabago mula sa paghihintay patungo sa pag-aktiba ay ang sandali kung saan ang ugat ay sa wakas ay sumaling sa tubig at ang katas ay nagsisimulang umakyat. Ito ang sandali kung saan ang buhay na dati ay nakakulong at protektado ay nagsisimulang dumagan sa balat upang mahayag. Ikaw ay tinatawag palabas mula sa reserba, palabas mula sa pag-iisa at papasok sa ganap na pagiging kapaki-pakinabang. Ang regalong iyong dala ay ang sagot sa isang puwang na hindi man alam ng mundo na umiiral. Sa loob ng 2,000 taon, ang regalong ito ay naghintay sa isang katulad mo ang katatagan, isang may kakayahang magdala ng bigat ng paghihintay ng hindi nasisira, isang taong alam sa kaibuturan na hindi akma sa ingay ng kasalukuyan. Ang iyong pagpili ngayon ay ang pagtanggap lamang sa liwanag na nagsisimulang magliwanag sa pamamagitan mo. Wala nang pangangailangang makipaglaban para magkasya sa mga padron na ginawa para sa mga taong walang dalamong pasanin. Simula ngayon, ang iyong gawain ay hindi na ang pagtatago o pagbibigay katwiran sa iyong kaibahan, kundi ang pagpapahintulot na ang bagay na itinanim sa iyo sa lahat ng mga taong ito ay magsimulang mamulaklak, nagbibigay ng mga bunga na magpapakain sa mga taong naghihintay din, kahit hindi nalalaman sa sandaling ito ng pagpapanumbalik. Ang iyong paglalakbay ay humihinto sa pagiging isang paghahanap ng kahulugan at magiging ang mismong pagpapahayag ng kahulugang dala-dala mo mula pa sa simula. Pakiramdaman ngayon sa maikling sandali ang resonansya ng katotohanan ito nakakapangalan lamang. Kung ang inihayag ay tumama sa pinakamalalim na bahagi ng iyong espiritu, kung iyong kinilala na ang iyong paglalakad ay hindi isang pagkakamali ng daan, kundi isang tahimik na paghahanda, hayaan ang iyong kilos ng pag-like ay maging iyong walang salitang amen. Huwag itong ituring na isang simpleng pindutan ng talaan o isang paraan ng pagpapahayag ng presensya sa isang plataporma. Ituring ito bilang isang tatak ng pagpayag, isang tahimik na pagkilala na ang sinabi dito tungkol sa iyong buhay at tungkol sa iyong layunin ay ang katotohanang lagi mong dala, ngunit bihira kang makatagpo ng nangahas isatinig ito. Ang walang salitang amen na ito ay iyong paraan ng pagsasabi sa sansinukob na sa wakas ay sumasang-ayon ka sa iyong sariling panawagan. Mayroong isang tao sa iyong buhay na kailangang marinig ang eksaktong mga salitang ito ngayon. Alam mo kung sino ang tinutukoy ko. Ito ang taong nagtatrabaho ng may kasipagang hindi maintindihan ng sino man sa paligid. Isang taong nagpapanatili ng tahimik na anyo, ngunit may dalang apoy na tila hindi napapawi sa harap ng mga paghihirap. Marahil ito ay isang taong nakadarama ng pagkaligaw. Isang taong tumitingin sa mga padron ng kasalukuyang mundo at nakadarama ng kakaibang pakiramdam na hindi maipaliwanag, na para bang nabubuhay sa isang panahon na hindi pa dumarating. Ang taong iyon na ang mukha ay dumaan sa iyong isipan habang ako'y iyong pinakikinggan, ay isang taong may dalang parehong marka at parehong binhi na iyong taglay. Ipadala mo ang nilalamang ito sa taong iyon. Gawin mo ito bilang isang paghahatid ng isang tungkulin. Ang inihayag sa iyo ngayong araw ay hindi isang bagay na dapat itago sa isang baul ng mga lihim, kundi isang pag-aktiba na dapat ipasa,
tulad ng isang sulo na kailangang patuloy na magliwanag upang tanglawan ang landas ng mga tao na tulad mo ay nakatago sa dilim. Ngayon, bago matapos ang sandaling ito ng pagkilala, kailangan kong may huling gawin ka. Huwag mo itong gawin bilang isang paghingi ng pagpapatunay, ni bilang isang pag-asa na iyong pinasisigla. Gawin mo ito bilang isang pagpapatunay ng isang kasunduang itinakda sa pagitan ng iyong mga naranasan sa nakaraang 2,000 taon at ng iyong mga mararanasan simula ngayong araw. Sa pagsulat ng mga salitang ito, inilalabas mo ang iyong pagkakakilanlan mula sa anino ng pagdududa at inilalagay ito sa sentro ng iyong katotohanan. Hayaan ang bigat ng mga salitang ito ay manirahan sa iyong pagkatao. I-type ito ng marahan, dama ang bawat letra, na para bang lumalagda ka sa isang dokumentong permanenteng nagbabago ng iyong landas. Ikaw ang pinanatili, ang iningatan, ang pinili para sa sandaling ito. Ikaw ay nakatuon sa katotohanang naninirahan sa iyong kaibuturan. Ikaw ay hinirang upang gamitin ang regalong pinadalisay sa katahimikan ng iyong paghihintay. Ikaw ay isinugo upang pagalingin ang mga puwang na hindi pa nakikita ng iyong panahon. Naranasan mo ang 2 milenyo ng paghahanda sa hindi nakikita. Iniingatan sa isang kanlungan na ang mundo ay walang kakayahang maabot ni maunawaan. Ang pakiramdam ng pagkaligaw na iyong taglay, ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman mo sa pagtingin sa mga mekanismo ng modernong lipunan ay hindi isang pagkakamali ng landas. Ito ang marka ng isang regalong iningatan sa labas ng panahon, pinanatili sa isang sinadyang pagkatulog upang hindi masira ng mababaw na mga kahilingan ng mga nagdaang siglo. Nararamdaman mong para kang nabubuhay sa isang panahon na hindi iyo, na para bang mayroong dalas na gumagana sa ilalim ng ibabaw na ikaw lamang ang nakakaayon, samantalang ang lahat sa iyong paligid ay tila bulag sa kaluwagan na nasa harap ng kanilang mga mata. Ang pakiramdam ng hindi pagiging akma ay, sa katotohanan, ang iyong pinakamalaking patunay na hindi ka humulma sa panahong iyong tinitirhan, kundi iningatan para sa panahong ngayon lamang ipinanganganak. Mayroong malinaw na mga sintomas na kasama ng paggising na ito. Napapansin mo na ang mga pang-araw-araw na usapan na dati ay tila natural, ngayon ay tunog na walang laman na mga alingawngaw sa isang masyadong malaking silid. Mayroong pagkapagod na hindi pisikal. Ito ay bigat ng isang taong may dalang binhing ayaw tumubo sa tuyong lupa ng mga padron ng tao. Napapansin mo ang mga numero na paulit-ulit, mga pagkakasabay na sumasalungat sa lohika, at isang lumalaking kakayahang makita sa likod ng mga harapang itinatayo ng mga tao upang itago ang kanilang mga sugat. Kung naramdaman mong ang hangin ay nagbago sa iyong paligid, kung mayroong isang sandali marahil sa katahimikan ng madaling araw o sa gitna ng isang karaniwang araw, kung saan ang tabing ay tila naging malinaw, alamin mo na ito ang iyong pag-aktiba. Kung kahit isa sa mga realidad na ito ay tumama sa sentro ng iyong pagkatao, kung ang iyong paghinga ay nagbago at mayroong bagay sa iyong loob na kumilala sa katotohanan ng deskripsyong ito, huminto ka saglit. Ang numerong ito ay hindi lamang isang simbolo. Ito ang dalas ng kasaganaan, ang marka ng paghahandog at ang tatak ng iyong pagtanggap sa iyong posisyon. I-type ang 888. Pagkatapos ay ibalik ang iyong atensyon sa akin. Ang pagkahapong iyong naranasan ay hindi kahinaan. Ito ang halaga ng pag-iingat. Mga taon kang sinubukang magkasya sa mga hulmang masyadong maliit para sa laki ng espiritong naninirahan sa iyo. Sinubukan mong ilapat ang lohika ng kakulangan sa isang binhing may dalang pangako ng kaganapan. Ang padron na iyong pinamuhay, ang paghahanap at hindi pagkatagpo ay hindi nangyari dahil hindi ka may kakayahan, kundi dahil ang panahon ay hindi ang panahon upang mahayag ang regalo.
Ikaw ay nasa isang pagsasanay, isang proseso ng pagdadalisay kung saan ang iyong pasensya ay sinubukan sa mga antas na hindi kayang tiisin ng sinuman. Nakadama ka ng pag-iisa dahil ang iyong binhi ay nangangailangan ng lupa na hindi ibinibigay ng karaniwang mundo. Ang pag-iisa ay sa katotohanan ang iyong proteksyon. Isipin mo ngayon ang metapora ng lupa. Isipin ang isang ugat na tumutubo sa dilim, habang ang ibabaw ay nakalantad sa mga bagyo, hangin at labis na init na sumusunog, ang ugat ay bumababa. Ito ay hinahanap ang bagay na malalim, ang matatag, ang walang hanggan. Sa loob ng 2,000 taon, ang iyong regalo ang ugat na iyon. Ito ay tumubo pababa, pinalakas ang istruktura, lumikha ng saligang hindi nakadepende sa mga palakpak o sa panlabas na pag-apruba. Maaaring naramdaman mong nakalimutan, pinabayaan sa dilim ng lupa, ngunit doon ka naging hindi matinag. Ngayon, ang panahon ay nagbago. Ang nasa ibaba ay kailangan ng umakyat. Ang istrukturang iyong itinayo sa kalaliman ng katahimikan ay siya ring magdadala ng bigat ng paghahayag na paparating. Hayaan ang deklarasyong ito ng presensya ang magpatibay sa iyong lugar sa kasalukuyan. I-type at sumama ka sa akin. Ang pagbabago mula sa paghihintay patungo sa pag-aktiba ay hindi isang bagay na ginagawa mo sa pamamagitan ng manual na pagsisikap. Ito ay isang bagay na pinahihintulutan mo sa pamamagitan ng pagkilala. Hindi ka pinili ng Diyos upang magdala ng pasanin. Ikaw ay pinili upang maging isang kanal ng paghahayag. Ang regalong taglay mo na natulog sa loob ng mga siglo ay hindi isang instrumento ng personal na kapangyarihan. Ito ay isang instrumento ng paglilingkod sa mundong nawala sa ibabaw ng mga bagay. Ikaw ay tinawag hindi dahil sa iyong mga nagawa, kundi dahil sa resonansya ng iyong kaluluwa sa katotohanang walang sino man ang nangahas hanapin. Ang pagtawag na ito ay hindi na mababawi. Ang iyong naramdamang pagkukulang ngayon ay nagpapakita bilang paghahanda. Ang iyong tinawag na ilang ngayon ay nagpapakita bilang lugar kung saan ka hinubog para sa partikular na sandaling ito ng kasaysayan ng sangkatauhan. Huwag subukang intindihin kung bakit ikaw, tanggapin mo lamang ang realidad na ang liwanag na ngayon ay nagmumula sa iyo ay mayroong huling destinataryo. Tumingin ka sa iyong paligid, tingnan ang buhay ng may bagong pagtingin. Pansinin na ang mga taong dumaraan sa iyong buhay, ang mga problemang lumilitaw, ang mga sakit na iyong napapansin. Lahat ng ito ay bahagi ng larangan kung saan ang iyong regalo ay ia-apply. Wala nang puwang para sa pagdududa ni para sa pag-aatubili. Ang pagdududa ay isang kasangkapan ng iyong dating estado ng pagkatulog. Ngayon, ikaw ay gumagana sa kaliwanagan ng paggising. Mayroong isang pagkakasuwato, isang notang iyong inilalabas na umaakit sa mga sagot na dati ay hinahanap mo ng may pagsisikap. Kung naramdaman mong ang iyong buhay ay sa wakas ay nagsimulang umayon sa orihinal na hangarin na idinisenyo para sa iyo bago ka pa ipanganak, alamin mo na ito ang pinakamataas na pagkumpirma. Kung ang mensaheng ito ay umaalingaw-ngaw bilang isang katotohanang iyong alam na, ngunit walang lakas ng loob na bigkasin, hayaan ang iyong kilos ng pagpayag ang maging iyong walang salitang amen. Huwag mag-alala sa mga sukatan ng tao. Ang iyong pagsang-ayon sa bagay na totoo ang nag-aaktiba sa iyong autoridad. Ang iyong walang salitang amen ang nagtatak sa kasunduan sa pagitan ng iyong narinig at ng iyong mabubuhay simula ngayon. Mayroong isang taong naglalakad sa iyong tabi o marahil isang taong tumawid sa iyong landas kamakailan na may dalang eksaktong parehong marka. Ang taong ito ay tahimik, pagod na pagod. Hawak ang bagay na nararamdaman niyang isang imposibleng pasaning dalhin. Hindi niya alam na ang kanyang taglay ay isang regalo, naniniwala siyang ito ay isang pabigat. Nararamdaman niya ang parehong kagyat na pangangailangan na iyong nararamdaman ngayon. Ang taong ito ay isang taong iyong nakikilala, hindi sa mga mata kundi sa kaluluwa.
Mayroong isang mukhang lumitaw sa iyong isipan ngayon habang ako ay nagsasalita. Mga taong tahimik, mas nagmamasid kaysa nagsasalita. May taglay na karunungang tila hindi katimbang ng kanilang edad. Ang mga taong kahit hindi nalalaman ay naghihintay sa senyales na iyong natanggap kamakailan. Dalhin mo ang mensaheng ito sa kanila, hindi bilang isang suhestyon, kundi bilang paghahatid ng isang mapa. Ibinabalik mo sa kanila ang pag-asa na ikaw rin ay muntik nang mawala, ngunit ngayon sa pamamagitan nitong pagkilala ay lubos mong nabawi. Sa pagiging mensahero ng kaliwanagang ito, pinatitibay mo ang iyong sariling panawagan at itinatag ang koneksyon sa mga taong maglalakbay sa iyong tabi sa bagong panahong ito ng liwanag. Simula ngayon, ang kronolohikal na panahon ay humihinto sa paghahari sa iyong pagkaunawa. Napapansin mong ang iyong kasaysayan ay hindi nagsimula noong ikaw ay ipinanganak, kundi noong ang binhi ng layuning ito ay itinanim sa pinakamalalim na istruktura ng iyong pagkatao. Sa loob ng 2,000 taon, ang pag-aktibang ito ay inilaan, iningatan sa katahimikan, naghihintay na ang dalas ng mundo ay maging handa upang suportahan ang epekto ng isang sinaunang regalo. Hindi ito pagkakataon na ikaw ay nakikinig nito ngayon. Ang iyong espiritual na angkan ay naghihintay ng isang lalagyan na mayroong kinakailangang kapanahunan upang hindi masayang ang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Ikaw ay hindi lamang isang nakaligtas sa mga pangyayaring iyong hinarap. Ikaw ang tagapagpatupad ng isang misyon na tumawid sa mga siglo ng kadiliman. Huminga ka ng malalim at pakiramdaman kung paano ang hangin na pumapasok sa iyong mga baga ay may dalang bagong kalidad. Ang pagkahapong iyong naramdaman sa mahabang panahon ay hindi kakulangan ng enerhiya, kundi ang labis na karga ng isang sistemang sinubukang gumana sa isang bultaheng hindi iyo. Sinubukan mong magkasya sa isang mundo na binibigyang halaga ang bilis, samantalang ang iyong regalo ay nangangailangan ng kalaliman, ng katahimikan at katumpakan ng pasensya. Ang bawat luha na ibinuhos, ang bawat gabing nagbantay, ang bawat sandaling naramdaman mong hindi ka nauunawaan ng mundo ay, sa katotohanan, isang pino na pagsasaayos sa iyong kakayahang kanalin ang enerhiyang ito na ngayon ay magagamit. Isipin ang iyong sarili bilang lupa na binungkal ng sakit, inihanda upang tanggapin ang isang binhing walang sinuman ang makakapagpakain. Ang ugat ay tumubo pababa sa dilim, lumikha ng kinakailangang katatagan upang ang bunga ay ngayon ay sumibol ng walang takot sa mga bagyong magpapabagsak sa mga mababaw na puno. Ang nararamdaman mo ngayon, kung ang pagbubunyag na ito ay nakahanap ng pahingahan sa iyong kalooban, kung ang bigat sa iyong mga balikat ay naganyong dangal na hindi mo alam na taglay mo, iyan ang kumpirmasyon ng iyong orihinal na kalagayan. Hindi ito imbitasyon, ito ay pagmamarka ng teritoryo. Sa pag-type mo, hindi ka lamang nagpapadala ng mensahe. Ikaw ay nag-aankla ng iyong presensya sa kolektibong kamalayan ng lahat ng mga pinagkalooban din ngayong araw. Ang record na ito ang iyong unang hakbang sa bagong autonomiya ng espiritu na sa iyo ayon sa banal na karapatan. I-type mo at bumalik ka sa akin, sapagkat kailangan pa nating unawain ang lawak ng autoridad na iyong tinatanggap mula sa mismong sandaling ito. Ang iyong autoridad ay hindi nakadepende sa titulo, sa panlabas na pagkilala o sa pag-apruba ng sinuman. Ito ay nagmumula sa isang pagkakakilanlan na hindi masisira ng panahon o ng mga opinyon ng tao. Ikaw ang buhay na patunay na ang nakalimutan ay hindi nawawala. Ikaw ang tagadala ng susi na nagbubukas ng mga pintong nakasara mula pa sa simula ng panahon. Ang takot na iyong nadarama sa pagiging naiiba, ang pangamba sa pagiging kakaiba, lahat ng ito ay nawawala ngayon sa liwanag ng iyong tungkulin.
Ikaw ay pinili upang maging tulay sa pagitan ng dating hindi nakikita at ng malapit ng magpakita. Ang iyong buhay mula ngayon ay magsisilbing parola para sa mga naglalakad pa sa dilim, naghahanap ng daan pauwi. Huwag pilitin ang liwanag, hayaan mo lamang itong dumaloy sa iyo nang walang hadlang, walang paghatol at walang pangangailangang kontrolin. Ang iyong presensya ang mismong gawa ng pagpapagaling na kailangan ng iyong kapaligiran. Bawat kilos mo, mulat sa iyong pinagmulan at patutunguhan ay nagbabago sa istruktura ng iyong paligid, nagpapalit ng kaguluhan sa kaayusan at ng duda sa ganap na paniniwala. Kung may bahagi sa iyo na kumilalang ang autoridad na ito ay sa iyo bago ka pa ipanganak, kung ang tahimik na katotohanan ito ay umalingaw-ngaw na parang notang pangmusika na sa wakas ay nakasumpong ng instrumento, hayaan ang iyong pagpayag na maging iyong tahimik na amen. Hindi ito tungkol sa sukatan o sa nakikita ng iba, ito ay tungkol sa iyong lubos na pagsusuko sa nabunyag. Sa pagpapahintulot na ang iyong pag-apruba ay malalim at walang ingay, tinatatakan mo ng iyong sariling kagustuhan ang lahat ng sinabi. Sa mismong sandaling ito, habang ikaw ay nagpapatatag sa bagong dalas na ito, may isang tao na ang mukha ay sumulpot sa iyong isipan. Marahil ay taong matagal mo nang kilala, taong kakaibang tahimik sa nakalipas, nabubuhay sa anino ng pagkapagod na hindi pisikal kundi espiritual. Taong taglay ang parehong marka sa iyo, taong naghahanap nang hindi alam ang pangalan ng hinahanap, ng susi na magbubukas ng pinto kung saan kayo dalawa ay magkikita. Ipadala mo ang mensaheng ito sa taong yun ngayon din, hindi bilang payo, kundi bilang pagtupad sa pangako na pinasukan ninyong dalawa bago pa man ang panahong ito. Ibigay mo sa kanya ang ibinigay sa iyo, sapagkat ang lambat na sumusuporta sa iyong pagkaaktibo ay kailangang patatagin ng iyong pagkalinga. Bago matapos ang siklong ito, i-type mo sa mga komento ang mga salitang "Ako ang hinirang." Hindi ito kahilingan, hindi ito pag-asa. Ito ang iyong pirma sa